Alam mo yung modus ng mga dealer mo? Papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Millions and millions of pesos. Imposibleng hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? Yan ba nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently, ako ang nag-expose nun tungkol doon sa Bugatti, yung mga hot cars ng Bugatti na nakumpiska ng Bureau of Customs dahil hindi nagbayad ng buwis. Naibenta na ang 3 sa 7 luxury cars ng mga diskaya na ipinasusubasta ng pamahalaan. Sino-sino kaya ang nakabili? Sa Senado, binusisi ni Senator Raffy Tulfo ang mga luxury cars ng pamilyang Diskaya. Lumabas sa investigasyon na hindi nabayaran ng tamang buwis ang ilan sa mga mamahaling sasakyan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, mariing binatikos ni Senator Raffy Tulfo ang pamilya Diskaya. Aniya, niloloko niyo ang gobyerno matapos matuklasan na higit 100 na milyong piso ang hindi nabayarang buwis mula sa kanilang koleksyon ng halos 30 luxury cars. Ayon sa Bureau of Customs, ilan sa mga sasakyan ay walang import permits at tax payment certificates. Dahil dito, naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa mga kotse. Kalaunan, isinailalim ang mga sasakyan sa isang public auction na pinangunahan ng Department of Finance. Sa naturang bentahan, 3 sa mga luxury cars ng Diskaya ang matagumpay na naibenta at ang kikitain ay ailalaan sa mga proyektong pambansa. Bukod sa isyu ng buwis, iniimbestigahan din ang koneksyon ng pamilya Diskaya sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Giit ng gobyerno, magsisilbing babala ang kasong ito laban sa tax evasion at smuggling. Para kay Senator Tulfo, malinaw na ang bawat pisong hindi binabayaran ay kawalan para sa taong bayan. At sa pagbebenta ng 3 luxury cars, sinisimulan na ng gobyerno ang pagbawi sa yaman na dapat ay para sa publiko. Pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Matapos ang unang bidding, 3 ang naibentang luxury car. Nabili ng kumpanyang Simplex Industrial Corporation ang 2 Mercedes-Benz sa halagang tig 15 million pesos. Habang ang kumpanyang Le Central Jewelries ang nanalo sa Lincoln Navigator sa halagang 7.1 million pesos. Ayon sa BOC, pwede nang kunin ng mga winning bidder ang mga sasakyan. Posible naman daw ibaba ng BOC ang floor price ng 4 na idineklarang failed bid. Mas ideal daw kung maibaba na nasa mga 30 million range yung Rolls-Royce. For this auction kasi we used a 10% depreciation factor, but we can now consider perhaps maximizing to 16%. Sa susunod na 2 linggo, posibleng ganapin ang pangalawang bidding ng 4 pang sasakyan pati na ang natitirang luxury cars ng mga Diskaya. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Win. Kay Secretary Vince Dizon, yung po mga na-recover ninyong amounts from the contractors with ghost projects, yung sa liquidated damages sa performance bond, saan po napupunta yung amount na yun na collect? And how much so far has been collected? Unang-una po, nagsisimula pa lang po tayong i-call yung mga iba't ibang bonds, insurance, warranties, dito sa mga kontratang ito. As of now po, wala pa po tayong nakukuha. May proseso po ito base sa ating mga regulasyon. Pero inumpisa na po namin ito dito sa ating bagong team na pumasok. At magre-report po tayo once na nagawa na po ito at meron na po tayong mga final na mga i-recover nating bonds, insurance at mga warranties. I-report po natin to agad-agad. Okay, yung mga marirecover na pera, saan po mapupunta yun? Balik sa Kabanambayan, National Treasury o Opo. doon sa project? Babalik po yan sa Kabanambayan, sa DPWH at makikipag-usap po tayo sa ating Department of Finance at National Treasury kung paano po ang magiging treatment po nito. At kami po ay isasuggest po natin na dapat po immediately po gamitin po ito sa pagpapasaayos nitong mga either ghost o substandard project. Pero hindi pa po natin alam kung ano ang magiging proseso dito at kung ano po ang magiging final decision po ng ating National Treasury kapag ito po ay naibalik. Thank you, Mr. Chair. That's all for now. Mr. Chairman, just a few questions to AMLAC. Kay Edie David,
Sino-sino yung mga na-file na kaso? Sino-sinong individual and corporations? Mr. Chair, I cannot indicate po individually, but I can state that this involves contractors and all the other public officials from the DPWH. How come you cannot state it for the record? Mr. Chair, this is still pending with the Court of Appeals, and under the rules on civil forfeiture po and freeze orders, we cannot disclose in detail po Can the you- contents of the freeze order. But can you specify the amounts of those individuals? The amounts of the from the bank accounts, we have to wait from the bank returns that will be coming from our covered persons, and then we will total po the remaining amount that are present right now in the bank accounts and insurance policies of the When respondents. will that happen? Right now there are a few banks who already submitted the returns, but we will have to complete the update po from the bank. Next week? Can we get that data next week? We will see po. We will be follow-upping from the covered persons po to And then submit can the you returns. disclose that through an executive session? Yes, Mr. Chair, we will request for an executive So, session for Mr. that. Chair, I propose that, and we've done this with Senator Risa during the Alice Guo investigation, that once the data comes in and na-compile na lahat, we would request for an executive session so that we will know precisely the transactions of those individuals involved in this corrupt scheme. Thank you, Noted, Mr. Chair. Senator Sherwin. So, any more Chairman. questions? Chairman, pahabol na lang isa kay Secretary bago siya. Go ahead, please. Secretary, kabisado niyo po ba itong Department Order 132? Pasensya na po, no? Hindi po. No? Ito po kasi yung amendments to department orders relative to the creation and operation of the quality assurance units. Ito po yung, kumbaga, quality control. po Monitoring. ninyo. Opo. Babasahin ko po yung isang relevant paragraph lang kasi Salamat importante po. lang. Ito pong quality assurance units, central office, shall be reporting directly to the QAU Steering Committee, QAUSC, composed of the Undersecretary and Assistant Secretary responsible for the overall supervision and control of the BQS as Chairman and Vice Chairman respectively. The BQS shall be in charge of the overall coordination and management of the QAU operations. Ito na po. The QAUSC shall ensure the proper implementation of the guidelines for the imposition of administrative sanctions to erring engineers involved in the defective implementation of DPWH projects. Siguro po dito kayo magumpisa dahil po ang pinag-uusapan natin, yung bulok na sistema, hindi ginaganap po yung quality control na talagang dapat sanang sundin. Sana wala po tayong iniimbestigang mga proyektong puro kabalbalan ngayong umaga. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. We I'd agree like po. to... Yes, please. Please We respond. agree po with the observations po of the good senator po. At yan po talaga isa sa mga kailangan nating gawin is yung pagsisigurado na yung monitoring at quality assurance ng mga proyekto na klarong-klaro dito sa mga nakita nating mga project na ito ay hindi ginawa ng tama. So kailangan po talaga ma-implement po ng tama yung monitoring at quality assurance. So kung wala na po tayong tanong doon sa dalawang gentlemen, pwede na po silang ma-excuse. And Senator, mamaya na yung 3 minutes mo. Pwede ba si Senator Rafi? Kasi may hearing siya na 1 o'clock. 3 minutes Pasigit lang na natitira sa akin. Yeah, after lunch break na lang yung ituloy mo yung para makasingit na si Senator Rafi. Thank you, You have your Mr. 5 Chair. minutes. Yeah. Wala pa siguro 5 minutes to Mr. Chair. Bibilisan ko lang. In the meantime, Secretary Vince Dizon and ED David, maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat po at pagka kami po ay naimbita na ulit, babalik po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Senator Rafi. Mr. Chair, itong mga nakaraang linggo lumabas sa mga nakakabahala ng mga kwento sa likod ng mga flood projects ng gobyerno. Ang pagkagahaman ng mga tao sa likod nito ay di ka panipaniwala. Suntok sa buwan, ika nga. Patong-patong na kasinungalingan, panlulokot, pagnanakaw sa bayan. Isang salita lang po ang pwede kong magamit dito, oportunista. Basta pwedeng pagkakitaan, gagawin ng lahat para may sakatuparan ng kanilang masamang balak.
Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Discaya kay Julius Babaw, sinabi niya na dati iniisip niyang pumasok sa simbahan at magpare. Sana para daw makatulong siya sa kanyang pamilya at kikitain niya sa mga donasyon. So ibig sabihin, kukupit siya doon sa mga limos para ibigay sa kanyang pamilya. Yung po sabi niya. At sabi rin niya, siguro hindi raw talaga pinagkaloob ng Panginoon dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. Buti na lang. Pero napunta sa DPWH, sa simbahan, bare-bare. Dito sa DPWH, tambak-tambak na salapi. Now, bago sa aking question, bukod sa flood control projects, ghost projects na pinasok ninyo, na kung saan naloko yung gobyerno ng malaking pera, pati ba naman yung mga pinagyayabang nyo mga sasakyan, niloko nyo ng gobyerno dahil halos karamihan doon na smuggled, hindi ka nagbayad ng buwis. Pangatlo, sinabi mo dito noon na ayaw mo magbitaw sa yung negosyo kahit napalugi dahil naawa ka sa mga trabahador mo. May report sa DOLE na nang-api ka ng mga trabahador mo. 2 beses ka naloko. So ngayon, tanong ko ngayon, dito sa dokumento ng Bureau of Customs, lumilitaw na marami ka mga vehicle dito, luxury vehicles, na wala sa record ng Bureau of Customs na nagbayad ng buwis o naipasok man lang. You agree? Your Honor, binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intention manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na bumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na yan at may PDC din po kami na 2 years to pay po yung iba doon saka 1 year to pay po yung iba. Tapos, Go ahead. tapos Your Honor, ganun din po yung tungkol naman po kay Jules Babaw. Wala naman po akong sinabing para mangupit po, kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na maging pari po ako kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Tingin ko lang po baka ang sabi ko lang po doon siguro kaya kami dinala dito ni Lord sa ganitong klase ng bagay para mas marami pa po kaming matulungan. Katunayan Mas nga marami po, pa makulimbat. Your Honor, hindi po. May charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga nangangailangan po. Punta na tayo dun sa Bureau of Customs. So, meron ditong 8 sasakyan na nasa possession ninyo na pinagmayabang nyo sa social media na walang records ang Bureau of Customs na nagbayad ng buwis. Ibig sabihin, ito ay swing. So sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, papatawag ko yung consignee, at dahil pagpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Kasi imposible, these are very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposible hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? Yan ba nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently ako ang nag-expose nun tungkol dun sa 2 kotse na Bugatti, yung mga hot cars na Bugatti na nakumpis ka ng Bureau of Customs dahil hindi nagbayad ng buwis. And I know for a fact na ilan sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo? Papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Your Honor, wala po kaming idea. In good faith po naming binili po yung sasakyan at katunayan, inutang pa po nga namin sa kanila po. Wala po kaming idea, basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kompleto po, yung may certificate of payment din po. Basta naparegister at sila na rin po ang tumulong sa amin para iparegister po sa LTO yung mga sasakyan po. Wala po kaming alam kung paano po mag-import. So nung binigyan ka ng dokumento para sa Rolls Royce halimbawa upang i-register sa LTO, so meron kang hawak-hawak na dokumento galing sa Bureau of Customs. Dapat to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sasakyan to kung wala kang hawak ng mga dokumentong yon.
Yes po, Your Honor. Kaya nga po napatransfer po nila sa LTO po. Papunta po sa pangalan po namin. Kaya nga, so nakita mo yung dokumento galing sa Bureau of Customs na nagbayad ng buwis para sa Rolls-Royce? Alam ba, Rolls-Royce na lang. Your Honor, yun po ang sabi po ng tao ko po sa akin kaya po na-transfer po sa pangalan namin dahil kumpleto daw po yung dokumento. Hindi yung sabi ng tao mo. Dapat nakita ng dalawang mata mo dahil sabi mo ikaw nag-register, di ba? At saka patak lang sa LTO, dapat tayo mismo, tayo may-ari ng sakyan, ang dapat nagpa-register. Kung hindi, pati LTO tatamaan dito. Dahil bawal yun. Iutusan mo ibang tao mag-register on your behalf para sa isang high-end sakyan. Ibig sabihin, gumamit ka ng fixer. So may tama ka na naman. Hindi po, Your Honor. Yung mga staff po namin na inutusan ko po sa logistic, sila po ang tumulong At po. alam mo, bawal yun. Magpa-register ka ng sasakyan at pipirma, meron kang dapat pirma doon sa registration, alam mo, bawal yun. Hindi ka dapat pwedeng gumamit ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang pupunta sa LTO, present yourself personally para pakita na talagang ikaw yon. Tama? Yes po, Your Honor. Bali, ganun nga po ang nangyari. Oh, so ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang Mr. Chair. Your Honor, hindi po. Talagang ako po yung yung nangyari po is talagang yung dokumento po, talagang tama po yung prosesong ginawa po namin sa LTO. Yung mga dokumentong hawak mo, fake yung mga dokumentong yon. And I'm sure and I'm very sure na alam mo na fake yung dokumentong yun at nakipagsabuhatan ka. At malalaman niya sa susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang, alam ko na nagsinungaling ka. Sa susunod na hearing, patatawag yung dealer at saka yung consignee. Kawawa namang consignee. Sigurado ako baka yung consignee matauhan mo lang. Anyway, Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in because you have contempt. 1 second. Sige. Go ahead. Ito lang. Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant at Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded? Hearing none? Yeah, they will be taken under custody of the OSA, the Senate Security. Thank you. Thank you, Mr. President.